Samahan niyo po ako. O Ama naming Diyos na dakila sa lahat, muli po kaming nagpapasalamat sa gabing ito sa iyo pong pagsama at pagbibigay ng panahon na ito, Ama, na makapagpatuloy kami sa pag-aaral ng iyong salita. Salamat sa paggabay mo at pagsama, Panginoon, sa pagbiyahe ko at nakaabot sa kabila ng matinding kasikipan ng traffic sa kalye. Salamat, Panginoon. Patnubayan po kaming muli sa gabing ito. Ikaw po ang gumabay sa amin at patuloy na magturo. Patuloy muling pubuksan ang kaisipan ng bawat isa sa amin upang matutunan namin at mailapat ang mga aralin sa gabing ito sa aming personal na buhay. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, magandang gabi po, Ti Alma, sa inyo pong lahat, sa buong pamilya. At tayo ay tatalakay na rin ulit. Tayo nasa Isaiah chapter 48 verses 6 to 8 sa gabing ito. Medyo minamalat po ako. Kumanta po kasi ako ng kumanta. Kaya ako'y minamalat. Resulta po ito ng pakikipagsigawan kahapon dun sa sa hindi maintindihang espiritu noong na sumapi daw doon kay Jilliana. Ayan. So, sayang. Kakanta pa naman ako sa Sunday. Anyway, so tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at naway maayos ang kalalagayan ng bawat isa sa inyo. Kahapon, nung Tuesday ay natalakay natin ang Isaiah chapter 48 verses 3 to 5. At ito ay tumalakay sa kagaya ng dati sa katigasan ng ulo ng mga Israelita. At dito nga ikinumpara sila sa tatlong bagay, yung matigas na ulo, yung liig na parang bakal, at noon na parang tanso. At maraming mga bagay ditong binanggit ang Panginoong Diyos at nagpapaunawa sa ating lahat ng parang natural na sitwasyon ng mga tao na pagkakaroon ng katigasan ng ulo, na lahat na ay sinabi na ng Diyos, lahat na itinuro at ipinangaral pero hindi pa rin nila sinusunod. Kaya sila ay makakaranas ng mabibigat na sitwasyon sa buhay nila. So sa gabing ito ating ipagpapatuloy ang parehong talakayan na tumutukoy sa stubbornness o yung katigasan ng ulo, kakulitan at pagwawalang bahala ng mga Israelita. Okay, so tayo po ay magpasimula sa talatang 6, Isaiah chapter 48 verse 6. Ang sabi dito, buhat sa magandang balita, Biblia, ang lahat ng pahayag ko ay pawang natupad. Inyo nang kilalanin ang katotohanan nito. Ngayon may ihahayag akong bago, mga bagay na hindi ko inihayag noon. Yan, ang talatang ito ay naglalaman ng pakikipag-usap ni Propeta Isaiah sa mga Israelita na nagpapaalala sa kanila ng katotohanan ng salita ng Diyos at ang katotohanan siya ay nagpahayag ng mga bago at nakatagong mga bagay sa kanila. So hindi lahat ng alam ng Diyos ay ipinapahayag niya sa mga tao. O kung mayroon mang nadidelay o mayroong mga sitwasyon, alam ng Diyos kung kailan ang tamang panahon na ipapahayag ang mga bagay na ito. Nagsisimula ang talata sa pariralang lahat ng pahayag ko ay pawang natupad. Inyo nang kilalanin ang katotohanan ito. Ito'y buhat sa magandang balita, Biblia. At sa King James naman, sinabi na ang narinig mo, tingnan mo ang lahat ng ito at hindi mo pa ipahahayag. Ito'y isang panawagan sa mga Israelita na bigyang pansin ang kanilang narinig at nakita at ipahayag ang mensahe sa iba. Isang hamon sa kanila na kilalanin ang katotohanan ng mga paghahayag ng Diyos at ibahagi ito sa iba. So yung narinig mo, ipahayag mo sa iba at nang magkaroon ng mas malawak na kapakinabangan. Posibleng ang paghamon na ito ay isang foreshadowing o pagpapakita ng mga gawain ng ebanghelismo or evangelism para sa ating kapanahunan. Sa ganitong pananaw, ang mga pahayag na natupad ay tumutukoy sa ginawang pagkakaloob ng Diyos Ama sa Panginoong Hesus upang maging tagatubos ng kasalanan ng mundo. Ito ay natupad, nasaksihan at naunawaan ng lahat ng tao. Nananawagan dito ang propeta Isaiah ng isang propesiya
na sa ating kapanahunan ay kilalanin ito at ng mga tao at ipahayag o ibahagi rin sa iba. So may binabanggit sa Romans 10:17 na papaanong makakapanampalataya ang iba kung wala namang magtuturo o magpapahayag. Ito po yung responsibility nating lahat na mananampalataya. Hindi lang po ng pastor. Pagkamat, syempre, primary responsibility ng pastor yung magturo, magpahayag ng ebanghelyo. Pero sa lahat ng dako, ito po ay responsibility ng lahat ng mananampalataya. At ito'y tumutugon doon sa dakilang komisyon na iniwanan ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Hesus bago siya umalis dito sa lupa. Gawing alagad ang lahat ng bansa o lahat ng tao. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, 2:2, ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Sa pagpapatuloy ng talata na ay binanggit ang ngayon may ihahayag akong bago mga bagay na hindi ko inihayag noon. Sabihin, may mga in-reserve, may mga itinago ang Diyos at hindi natin ito nalalaman agad-agad. Hindi lahat-lahat ay ibinubuhos ng Diyos kasi meron din siyang layunin. Alam ng Diyos kung kailan niya ibibigay yung partikular na pahayag o kaalaman o karunungan sa isang partikular na tao o lugar. Yung binabanggit dun sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, ibig sabihin kung anong narinig mo o narinig natin ay ituro din natin sa iba na mapapagkatiwalaan. At yung salitang mapapagkatiwalaan ay tumutukoy sa mga taong pwede ring magturo sa iba pa. Kaya dito sa atin, sa Touching Lives, hindi man ganoon kalago ang simbahan natin. Lagi ko kayong, very enthusiastic ako, lagi ko kayong tinutulak na tayo mag-aral at ituro sa inyo yung mga bagay. Kasi ito yung mandato ng Diyos sa Bible. Kasi mga bagay na ito ay itinuro sa akin, natutunan ko sa medyo mahaba-haba na ring panahon. So, hindi ko ito pwedeng sarilinin. Kailangan kong ibahagi at ituro sa inyo ang mga bagay na yan. Kaya kung mamarapatin ninyong lahat, ay maibalik natin yung ating discipleship classes tuwing araw ng linggo. Ayan. So, yung pong hindi pa nakakaboto, ay iniintay ko po ang inyong boto at desisyon. Salamat po. Ayan, nagpatuloy tayo sa ating pinag-aaralan. Sabi doon, base sa King James, nagpakita ako sa iyo ng mga bagong bagay mula sa panahong ito, maging ang mga bagay na natatago at hindi mo nalalaman pa. Dito, binibigyang diin ni Propeta Isaias na ipinakita ng Diyos sa mga Israelita ang mga bago at nakatagong mga bagay. Mga bagay na dati nilang hindi alam. Inihayag nito ang banal na katangian ng mga paghahayag ng Diyos at ang lalim ng kaniyang karunungan at kaalaman. Binibigyang diin ng talata ang katotohanang may kapangyarihan ng Diyos na ihayag ang kaalaman at pangunawa na lampas sa pangunawa ng tao at pinili niyang ibahagi ito sa kaniyang mga tao. Ang Diyos ay hindi madamot sa karunungan. At nabasa natin ito sa Santiago chapter 1 verse 5. Kung tayo may kakulangan sa kaalaman, humingi lang tayo sa Kanya dahil Siya ay nagbibigay at nagkakaloob. Anumang oras tayong manalangin at humingi, ipagkakaloob ito sa atin ng Diyos. Minsan lang talaga ang problema natin ay hindi tayo humihingi ng karunungan o tinatamad tayo na magsaliksik ng karunungan. Wala tayo ng buong commitment na matuto at mag-aral. Nawa ay mabago natin ang mga ganyang pananaw. Kasi bilang Kristiyano, hindi tayo dapat maging tamad o palalo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Nagpapakita lamang ng katotohanan na ang lahat ng bagay ay nangyayari ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos sa kanyang tamang kapanahunan at kaparaanan. May mga bagay na hindi pa ipinapaalam ng Diyos o hindi pa pinangyayari dahil hindi pa naaayon sa kaniyang panahon. Ang pagkalahatang tema ng talatang ito ay ang pagkahayag ng katotohanan ng Diyos at ang responsibilidad ng kaniyang mga tao na ipahayag ito sa iba. Binibigyang diin ng talata ang kahalagahan ng pagkilala at pagpapahayag ng bago at nakatagong mga bagay na inihayag ng Diyos. Binibigyang din nito ang banal na katangian ng mga paghahayag na ito
at ang pangangailangan ng pagsunod at katapatan bilang tugon sa mga ito. Ang mga pahayag sa talatang ito ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalala ng katapatan at soberanya ng Diyos. Gayon din ang responsibilidad ng kanyang mga tao na pakinggan ang kanyang mga paghahayag at ibahagi ang mga ito sa iba. Dalawang bagay lang po ang pinag-uusapan natin dito. Ito ang Diyos na may karunungan, may mga bagay na dala na gusto niyang ibahagi sa mga tao, ipahayag. At ito naman ang mga tao, yung pinili niya, yung mga mananampalataya, sa panahon na yun, yung mga Israelita. Gusto ng Diyos na ipahayag sa mga taong ito ang mga bagay na mahalaga at kailangan nila sa kanilang buhay. Hinihikayat ni Propeta Isaiah na itong mga taong paghahayagan ay magbukas ng isip, ng puso upang pakinggan ang pahayag ng Diyos. Pero sa katotohanan, marami pong tumatanggi sa pagpahayag. Tumatanggi na tanggapin ang karunungan. Nananatili na kulang ang kaalaman. Kaya tumatanda, nagiging matagal ng mananampalataya, pero kulang sa kaalaman. Kaya hindi natututo, hindi lumalago, hindi nakikilala ng eksakto kung anong kapangyarihan ng Diyos. Dito sa Touching Lives, hanggat maaari ayokong mangyari yung ganon. Ayaw natin na mayroong tamad na matuto. Gusto natin ay magsipag lahat. Sana dumating ang panahon ang bawat isa ay magkaroon ng commitment, ng focus, ng katiyagaan sa pag-aaral. At para tayo ay lalong matuto at lalong lumago ang pagkakilala sa Panginoong Hesus. Ayan. Sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao ay binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Ibig sabihin ay may mga bagay na inilihim ang Diyos. Hindi natin alam eksakto anong dahilan ng Diyos, pero posibleng hindi pa panahon, hindi kaparaanan ng Diyos na malaman ng tao. Alam ng Diyos kung ano ang magiging reaksyon ng tao kung malalaman ng lahat ng bagay. Baka maging katulad sila ng Diyos at naandun na yung rebellious activities. Yung pagre-rebelde, kagaya ni Lucifer, kagaya ng naging pagsuway ni Adan, at kung ano-ano pa. Yun nga lang, meron na tayong kaalaman, karunungan, nagre-rebelde na dito sa lupa pa tayong mga tao. Ang isang tao, minsan ang isang ordinaryong tao na pinagkatiwalaan mo na turuan, bigyan ng kaalaman, pagdating ng panahon ay susuwagin ka at kukwestiyonin ng kaalaman mo. Hindi na susunod sa iyo. Ito po ay isa sa mga natural na ugali ng tao. Posibleng resulta ng pagkalubog sa kasalanan. Yan. Sa Deuteronomy chapter 29 verse 29, may mga bagay na sadyang inilihim ng Diyos nating si Yahweh. Ngunit ipinahayag ang kautusang ito upang sundin natin at ng ating mga anak magpakailanman. Sabihin, yun, alam ng Diyos kung alin ang ipapahayag at kahit na sa panahon ni Moises, sabi, mayroong mga ipinahayag si Yahweh, mayroong hindi. Kaya nga progressively, unti-unting ipinapaalam sa atin ng Diyos. Hindi lahat ng nangyari o ng mangyayari ay alam nating lahat. Tanging Diyos na ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Sa konklusyon, ang talatang ito ay nagbibigay din sa isang makapangyarihang paalala ng paghahayag ng katotohanan ng Diyos at ang responsibilidad ng kaniyang mga tao na kilalanin at ipahayag ito. Binibigyan din ng talata ang banal na kalikasan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Gayon din ang pangangailangan para sa pagsunod at katapatan bilang tugon sa kanyang mga paghahayag. Ito'y nagsisilbing tawag sa pagkilos para sa mga mananampalataya na ipahayag ang bago at nakatagong mga bagay na inihayag ng Diyos at upang gampanan ang kanilang tungkulin bilang tagapagdala ng kanyang katotohanan sa mundo. Ang isang dahilan, mga kapatid, bakit tayo pinili ng Diyos, bakit tayo nananatili dito sa mundo, bakit tayo naging mananampalataya, ay maging tagapagdala ng mensahe ng Diyos sa buong mundo. Magandang gabi, Juana. Salamat at napasama ka, nag-join ka sa pag-aaral sa gabing ito. Bagamat may mga apostol, may mga pastor, may mga leader na pinilit din talaga ang Diyos
para sa pagbabahagi ng mga salita niya. Pero hindi ito kakayanin ng lahat ng manggagawa. Kailangan ng mga tao na makakatulong. At yun din ang isang dahilan kung bakit nabubuo ang simbahan. Tulong-tulong. So ilang beses ko na nabanggit na bilang isang pamilya, tayo magkakatulong-tulong sa paggawa, sa pagtupad ng mandato ng Diyos. Sa talatang 7, ito naman ang sinasabi, ngayon ko pa lamang ito gagawin, wala pang pangyayaring katulad nito noon, para hindi ninyo masabing ito'y alam na ninyo. Muli, binibigyang diin ng talatang ito ang soberanya at otoridad ng Diyos na magsagawa o magpatupad ng anumang bagay na ayon sa kanyang kagustuhan at kalooban. Siya ang nakakaalam at kumokontrol ng lahat ng mga bagay at mga pangyayari sa mundo, sa kalawakan o sa kalangitan noon, ngayon, bukas at sa walang hanggan. Kontrolado lahat ng Diyos. Kung ano man ang gawin ng Diyos o kaniyang pamamaraan, walang nakakaalam o maaaring kumontrol o pumigil sa Kanya. Wala ring sino man o anuman na maaaring maka-influensya sa Kanya. Gaano ka man kagaling, gaano ka man katalino, kagaling o katalented, hindi mo kayang kontrolin ang desisyon ng Diyos. Diyos lang ang nakakaalam. Kasi kung kaya mong kontrolin ang Diyos, edi ikaw na yung sovereignty. Ikaw na yung mayroong sovereign. Pero hindi Diyos lang ang mayroon noon. Ang talata ay nagsisimula sa pariralang, sila ay nilikha ngayon at hindi mula sa simula. Sabihin, ngayon lang. O ngayon ko pa lang ito gagawin. Pinapahiwatig nito na ang mga pangyayari at mga kaganapan ay nangyayari at na nangyayari ay hindi basta-basta o hindi sinasadya, ngunit bahagi ng pinakamakapangyarihang plano ng Diyos. Nakadisenyo na lahat na plano ng Diyos simula pa noon. Pero ngayon niya pinapatupad. O sa panahon ng Israel, noon niya pinatupad. Ngayon sa panahon natin, pwede tayo magbantay, mag-isip. May mga bagay na ngayon lang din natin halos nakikita na nalalaman. Di ba, yung pandemic. Wala namang pandemic nung panahon na yon. Yung mga gera nung panahon na may gera noon, pero ibang klase ang gera ngayon. At yung marami pang kung ano-ano pang mga bagay. No? Pero meron namang mga bagay na nangyayari ngayon, yan nangyari na rin dati, pinapaulit-ulit lamang. Tinuturo nito ang ideya na ang Diyos ang tunay na pinagmumulan at nagpapatupad ng lahat ng umiiral at ang lahat ay nalalahad ayon sa kanyang banal na kalooban. Ang talata ay nagpapatuloy sa pagsasabing wala pang pangyayaring katulad nito noon para hindi ninyo masabing ito'y alam na ninyo. Ayan. So ito yung purpose. Sinasabi kasi kung may katulad na dati ay posibleng magmalaki ang mga tao. Alam na namin yan. Hindi na dapat pag-usapan yan ngayon. Pero dito pinagtitibay ang konsepto ng omniscience ng Diyos. God is omniscient o kalikasang nakakaalam ng lahat. Ito'y nagsasalita sa ideya na ang Diyos ay hindi limitado sa panahon at kaalaman. Sa halip, kontrolado niya ang lahat ng bagay na ito, lahat ng konsepto na ito at mga prinsipyo sa mundo. Alam niya ang simula mula sa wakas at alam niya ang lahat ng mga pangyayari bago pa ito mangyari. Ang pagsasakatuparan na ito ay nagsisilbing isang paalala sa mga tao na hindi sila ang pinakamataas na otoridad o tagapagpaganap ng mga bagay. Sa halip ito ay ang Diyos lamang. Ang talatang ito ay makikita bilang isang hamon sa pagmamataas ng tao at pag-asa sa sarili. Ito'y nagsisilbing paalala na ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol ng Diyos at ang mga tao ay hindi dapat magyabang o mag-isip na nauunawaan niya ang lahat ng bagay. Walang tao na nakakaunawa ng lahat ng bagay. Ang pariralang hindi ninyo masabing ito'y alam ninyo ay nagmumungkahin ang tao ay maaaring may hilig na kumuha ng kredito para sa kanilang sariling mga nagawa o naniniwala na sila ang may kontrol. Gayunpaman, ang talatang ito'y nagpapaalala sa kanilang na ang gayong mga pag-uugali ay mapagmataas at mali dahil ang Diyos ang siyang may kontrol sa lahat ng bagay. Isa sa tendency ng tao yung magyabang. Merong isang nagawang bagay, i-accredit niya sa sarili niya. Glory to me ang tawag namin doon. So, ang karangalan ay para sa akin at hisalip, hindi ibinibigay sa Diyos. Pero maling-mali po iyon.
Minsan may mga taong tinuruan mo, ginabayan mo, pero bandang huli ikaw ang ibabagsak, tapos ay aangkinin na yung karangalan. Ako, napakarami ko pong karanasan sa mga bagay na iyan. Simula pa noong ako yata'y nagtrabaho sa iba't ibang kumpanya, maraming biyaya ng Panginoon, maraming na i-contribute, nagawa, pero bandang huli na baliwala at ibinagsak pa rin tayo. Simula dyan sa STI, meron pa kaming eskwela na tinayo sa Binyan. So napakarami po, even sa abroad, ganun po lagi ang parang palagi ng karanasan na natatanggap ko. Laging yun ang punong-puno ng sa karanasan ko, yung gagawa ko ng maraming bagay para sa pag-ayos ng kumpanya, tapos bandang huli ay papaalisin ako ng kumpanya, tapos sila na yung yung credit sa kanila na di okay lang naman, bahala na sila doon. Even yung pinakahuling trabaho ko sa abroad, sa Papua New Guinea, ganun din ang nangyari. Okay, so alam ng Diyos na ang isang katangian ng tao ay ang pagmamayabang at pag-angkin sa mga kredito o kapurihan na hindi naman para sa kanila. Ang talatang ito ay mayroon ding mas malawak na aplikasyon na higit na sa orihinal na konteksto. Ito'y nagsasalita sa universal na katotohanan na ang Diyos ay may kontrol sa lahat ng bagay at alam ang lahat ng bagay. Hindi natin kayang husgahan ang Diyos, hindi natin kayang tapatan ang karunungan na mayroon siya. Ang mensaheng ito ay may kaugnayan sa lahat ng tao, sa lahat ng henerasyon, at nagpapaalala sa atin na hindi tayo dapat magmataas, wag natin dapat ituring ang sarili natin na marunong. Sa halip ituring natin ang sarili natin na walang alam. Si Apostol Pablo na nagsabi na siya ang pinakahamak sa lahat ng mga apostol, and yet siya yung pinakamaraming nagawa sa lahat ng apostol. Ang Panginoong Hesus ay Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, and yet siya itinuring na alipin at pinatay, pinahirapan, pinarusahan. Ang pinakamababang uri ng kaparusahan, ito yung pagkakapako sa krus. Kaya nating tanggapin sa ating mga buhay ang ganyan. Minsan tayong mga tao, masita lang, masabihan lang, ay aalma na, magagalit na, at hindi naman daw niya ginawa yung isang bagay na yun, hindi siya ganon. So, gusto niya agad na ipakita na tama siya. Gusto niya agad ipakita na maganda ang ginawa niya, meron siyang contribution. So, nakakalungkot talagang yung yung pride ay umaatake lagi. Sabi ko nga sa mga nakakausap ko, hindi naman ako nagyayabang, pero yung mga taong magmamalaki sa akin, wag na nilang subukan. Ayan po. Sa conclusion o sa pagtatapos ng talatang ito ay muling nagbibigay diin sa soberanya, omniscience at sa katapatan ng Diyos. Hinahamon nito ang pagmamataas ng tao at pag-asa sa sarili na nagpapaalala sa mga tao na ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay. Ito'y nagsisilbing pinagmumulan ng pag-asa at pampatibay loob na humihimok sa mga mananampalataya na magtiwala sa Diyos at kilalanin ang kaniyang patuloy na pakikilahok sa mga gawain ng kaniyang nilikha. Ito'y isang walang hanggang mensahe na patuloy na may kaugnayan at may epekto sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon, universally. Mga kapatid, kung kayo ay mayroong yabang pa sa sarili mo, may pride ka pa dahil ikaw ang marunong, ikaw ay magaling, itapon mo na, pakiusap lang, kasi walang mangyayari. Sa totoo lang po, hindi ko inaano, pero maraming simbahan na may ilang simbahan, hindi naman marami, kasi may ilan lang na pinalayas ako, pinaalis ako sa church nila, ginawan kami ng mapapangit na balita, pero ang mga sumunod na sitwasyon doon ay pagbagsak nila. Hindi ko na po babanggitin ang mga pangalan ng simbahan na yan. Okay, punta tayo sa verse 8. Sabi sa verse 8, alam kong hindi kayo mapagkakatiwalaan sapagkat lagi na lamang kayong naghihimagsik. Kaya tungkol dito ay wala kayong alam. Kahit pirasong balita ay walang natatanggap. Ayan po. So, ang talata namang ito ay tumutukoy o nagbibigay diin sa soberanya pa rin ng Diyos o omniscience
At ipinapakita dito yung kahinaan ng isang tao, yung vulnerability, madaling bumagsak sa tukso, madaling matalo sa mga panlilinlang sa kaniya. At ito'y kahinaan ng tao na magdadala at nagpapanatili ng mahalagang bagay sa buhay. Alam natin yung isang tao na hindi siya consistent sa isang bagay. Ngayon, kausap mo, hawak-hawak niya ang katotohanan na to, pero pag iniwanan mo at nakarinig ng ibang bagay, ay tatalikuran na yung itinuro mo o katwiran mo, tapos pupulutin yung iba. So, yung mga ganoon, marami pong inyong tinatawag na vulnerability, madaling magbago ang kaisipan, masyadong babasagin, very fragile, no? Babasagin ang kaisipan, walang matibay na commitment or paninindigan sa kanyang mga natututunan. So, nakakalungkot po yung mga bagay na ganoon. I think may binabangit sa Santiago na parang aso, no? Kumbaga, madaling mawala yung karunungan, madaling maglaho, at walang eksaktong direksyon kung saan pupunta, dito, doon, diyan. Yung mga ganong tao ay walang patutunguhang maganda. Kaya bilang paalala po sa ating lahat dito, ay humingi tayo sa Panginoon ng karunungan at magkaroon ng firm stand, firm na desisyon, matibay na paninindigan at desisyon sa ating buhay. Saan ba talaga tayo pupunta? Ano ang ating lugar na gustong gawin? Ano yung layunin natin sa buhay natin? Sa talatang ito ay pinapahayag ni Propeta Isaiah ang pagkabigo ng Diyos sa kaniyang bayan, na patuloy na hindi nakikinig sa kanyang mga babala at sumusunod sa kanyang mga utos. Ang talata ay nagsisimula sa pag-uulit ng salitang oo sa King James Version, na nagbibigay diin sa kakulangan ng atensyon at pag-unawa sa bahagi ng mga tao. Sinabihan na ng Diyos pero ayaw unawain, sinabihan na ng tagapanguna pero parang bingi na tinatalikuran siya. Para bang sinasabi ng Diyos, sinisikap kong makausap ka, ngunit hindi mo ako pinapansin. Parang nakikiusap na ang Diyos na pakinggan mo ako. Pakinggan mo yung sinasabi ko sa iyo, pero ayaw pakinggan, nagmamatigas ang tao dahil sa pride. So, hindi pa maraming dahilan na hindi maunawaan. Parang parang sinasabi ng Diyos, sinisikap kong ipaliwanag at ipaunawa sa iyo ang gusto kong mangyari, na alam kong makabubuti sa iyo, subalit hindi mo ako iniintindi, tinatalikuran mo ako at iniiwanan, na parang hindi mo ako nakilala o parang wala ako dito. So, napakasakit noon sa Diyos, ano? Nasasaktan ang Panginoon sa patuloy na pagtalikod ng tao sa Kanya at patuloy na pagbibingi-bingihan sa Kanyang mga paalala at utos. Ayan. Ang talatang ito ay nagpapakita ng walang hanggang pagmamahal at pagmamalasakit ng Diyos sa tao, habang patuloy naman na tumatalikod at lumalayo ang tao sa Kanya. Kahit natalikuran ng tao ang Diyos, patuloy pa rin siyang nagpupumilit. Kasi alam ng Diyos na mapapahamak ang mga tao sa kanilang mga desisyon. Dalawang bagay ang nais na ituro sa atin ng talatang ito. Una, ikaw ba'y nakakaranas na talikuran o iwanan ng mga taong pinagmamalasakitan mo? Sinabihan mo na lahat, ginabayan mo na lahat, pero bandang huli babaliwalain ka at iiwanan ka lang, hindi ka pakikinggan. Ayan. Kung gano'n lang iyong mga nararanasan, ay idulog mo lagi sa Panginoon. At yung pagtalikod sa iyo at pagtanggi, diyan masusukat kung gaano mo sila minamahal o iniintindi. Kung sa kabila, pag tinalikuran ka ba, ay iiwanan mo na rin, o ilalo mong idudulog sa Panginoon, o lalo mong lalapitan at kinakailangan turuan. Kasi talagang kulang sa kaalaman Kasi talagang kailangan gabayan dahil yun na lamang sitwasyon na hindi ka pinakinggan, ibig sabihin may problema ang tao na yon. Yung sitwasyon na inisnab ka, sabi ni Pastor Claude, ay ibig sabihin may kailangan siyang matutunan. So ikaw ba'y nakaranas ng ganon? Ako po sa buong buhay ko, ang dami kong naranasan na ganoon sa lahat ng simbahan, sa lahat ng mga tao na nakilala at minahal at inaruga at tinuruan, pinipilit na itama, bigyan ng direksyon. Yung siguro yung kaloob ng Panginoon, ang paninindigan ko ay hindi ako magsasawa.
hanggang sa dulong panahon, ay hanggang sa maunawaan ng mga tao kung ano yung tama. Kasi yun ang hindi lang sa ipinagagawa ng Diyos sa akin. Dahil siguro natural na pagmamalasakit kasi naranasan ko na yung epekto ng mga bagay-bagay na ganoon. Yung isa namang bahagi, sabi dito, ikaw ang tumatalikod sa mga taong nagsasabi o nagmamalasakit sa iyo. So pwedeng ikaw yung nakaranas na talikuran ka, o baka naman ikaw yung tumatalikod. Saan ka man sa bahaging iyon, may kailangan kang baguhin sa buhay mo. May kailangan kang ayusin. May kailangan kang idulog sa Diyos. Mga kapatid, baka yung mga nararanasan mong kabigatan sa buhay mo, baka may mga sitwasyon na hindi ka nauunawaan, akala mo okay ka lang pero hindi ka naman okay, baka pasok sa mga pinag-uusapan natin sa gabing ito. Pwede nating i-assess at hingin sa Panginoon ang mga bagay na ito. Alin ka man sa dalawang yan, siguradong may itinuturo ang Panginoon sa iyo. Malimit ang mga bagay na itinuturo ng Diyos sa atin ay pinadadaan sa ibang tao. Kasi hindi naman na direktang mangungusap sa iyo ang Diyos ngayon. May Bible, pwede namang basahin yan. Pero malimit ang isang layunin ng Diyos, kaya nagtatalaga ng tagapanguna sa isang organisasyon, sa isang simbahan. Kaya may tatay at may nanay sa isang tahanan, para siyang gumabay, parang siyang magturo. Pero minsan yung mga nasasakupan ay hindi nakikinig. At yun po ang sinasabi dito. Pag hindi nakinig sa nagtuturo, malaki ang posibilidad na magkamali at mapariwara at magkasala sa Panginoong Diyos. Kaya pasensya na po sa lahat, yung salitang pakiilamero ka, wag mo akong pakialaman, narinig ko kahapon dun sa batang sinasapian daw ng masamang espiritu. Yun po lagi ang malimit, may mga sitwasyon na yan yung nagiging feedback sa akin. Okay lang po kung ano man ang damdamin ng mga taong pinipilit natin. Kasi yun ang damdamin ng Diyos. At tatandaan natin, ito ay sukatan ng pagmamahal at pagmamalasakit ng isang tao. Yung kahit talikuran ka na, pero ipipilit mo pa rin kasi mahalaga siya sa iyo. At ganoon ang Panginoong Diyos. Ang talatang ito ay nagdadala ng isang malakas na mensahe tungkol sa mga kahihinatnan ng pagsuway. Isipin natin, sapagkat alam ng Diyos kung anong mangyayari at magiging resulta ng mga bagay-bagay na ito, kaya ipinipilit niya sa tao. Pinahiwatig nito na nakita at nararamdaman ng Diyos ang kawalan ng katapatan ng tao, at ang patuloy na pagtalikod sa Kanya. Subalit sa kabila ng pagtalikod at pagtataksil ng mga tao sa Kanya, patuloy siyang umaabot sa kanila at nag-aalok ng pagkakataon para tubusin. Gayunpaman, patuloy pa rin sumusuway at tumatalikod ang mga tao. Sa kabila ng pagsuway ng kanyang bayan, patuloy na ipinahayag ng Diyos ang kanyang pagmamahal at pagnanais para sa kanilang pagsisisi. Binibigyang diin din ng talata ang kahalagahan ng pakikinig sa Diyos at pagsunod sa kaniyang mga utos. Dahil ang hindi paggawa nito ay nagbubunga ng pagtataksil at paglabag. Sa mundo ay maraming tao na akala natin ay nagmamahal at nagmamalasakit sa atin. Pero ang totoo pala ay hindi sila nagmamahal at ang mapapakinabangan lamang ang hinahanap. Kung ano lang yung benepisyo, yun lang ang hinahanap. Tandaan natin mga kapatid, ang tunay na pag-ibig, ang tunay na pagmamahal ay hindi tumitingin o hindi nag-iintindi sa mga sakit na ipinaparamdam ng minamahal. Sa halip, handang magtiis at dalahin ang lahat ng sakit para sa kapakinabangan ng kanyang minamahal. Ang tawag diyan ay unconditional love. At yan ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Parang sa Romans chapter 5 verse 8. Minahal tayo ng Diyos kahit nung tayo'y makasalanan pa. At syempre John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. At mga kasunod pa. At tandaan natin, ang tunay na pag-ibig ay nagmamahal. Ang tunay na pagmamalasakit ay nananatili kahit na ano yung maging resulta at reaksyon ng kanyang ginagawa. Ang pagbanggit sa tainga na hindi nabuksan ay sumisimbolo sa espiritual na pagkabingi ng tao.
ang kanilang ayaw makinig at nasalita sa Diyos. Sinasagisag din ito ang kawalan ng pangunawa at kamalayan ng tao sa kalooban ng Diyos. Talagang ini-ignore, tama yung word na ini-snub, binabaliwala, deadma. Binibigyan din ng imahe ang pagiging isang mananalansang mula sa sinapupunan ng makasalanang likas. So, muli, ang tema ng talatang ito'y katapatan ng Diyos at pagmamahal at pagmamalasakit sa kabila ng pagbabaliwala sa Kanya ng tao. Sa kabila ng kataksilan at pagsuway sa Kanya ng tao, ang Diyos ay patuloy na umaabot sa kanila at nag-aalok sa kanila ng pagkakataon para sa pagsisisi at pagtubos. Ang isa pang tema ay ang kahinat na ng pagsuway. Itinatampok ng talata ang mga negatibong epekto at hindi pagpansin sa mga babala ng Diyos at hindi pagsunod sa kaniyang mga utos. Pag ikaw ay itinalaga ng Diyos na tagapanguna, makakaranas ka ng maraming denial, maraming rejection, maraming masasakit na salita na halos hindi mo malunok, halos hindi mo na makain. Ano po? Ayan. Alam po ba ninyo si Isaiah kung paano siya namatay? Sa kabila ng kanyang hirap, siya po ay ilinagay sa isang malaking puno na bilog. Nilagay doon yung buong katawan niya, tapos yung puno ay ipinalagari ng dalawang hati. So, sa madaling salita, nilagari ang katawan ni Isaiah. Ang gumawa po nito, hindi naman direktang binanggit sa Bible, pero nangyari ito sa kapanahonan ng anak ni Haring Hezekiah, si Manasseh. Ayan po. So, isa sa resulta, kung ganun ang maging kapalaran ko at kaparaanan ng Panginoon, okay lang. Sabi ko nga, siguro, hindi pa sa kapanahonan na ito, dadating yung panahon na ako'y pakikinggan or pahahalagahan ng mga tao yung sinasabi ko. Siguro, pag nakahiga na sa ataol o sa kabaong, baka doon maisip ng mga tao yung kahalagahan ng mga pangaral na ibinibigay. Okay, so, tatandaan natin mga kapatid, ang bawat salita ng Diyos ay mahalaga. Ang bawat instruction na pinapadaan sa kanyang mga lingkod ay mahalaga, may value at nagagamit natin sa ating pamumuhay. Bigyan natin ng kahalagahan, ating tanggapin at unawain. Hindi kailangan yung taong nangangaral ang pahalagahan, kundi yung salita na sinasabi. Magkaroon tayo lagi ng personal reflection, pagtanggap, at unti-unti mabago natin ang ating mga buhay. Salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig. Hanggang doon lang po ang ating pag-aaral sa gabing ito. So, mag-reflect po kayo at kung meron kayong mga hindi naunawaan, may mga reaction kayo sa ating tinatalakay, pwede natin yung pag-usapan sa linggo ng gabi sa ating Reflective Devotional Day. Yan. So, ipapaalala ko po, yun po yung ating napag-usapan nung Sunday. Wala po tayong tatalakayin na talata sa Sunday. Sa halip ay i-review natin, i-recap natin yung lahat ng napag-aralan simula noong Lunes hanggang sa Sabado. Okay? So, yun lang po. Salamat sa inyong pakikinig. Samahan po ninyo ako sa pagwawakas na panalangin. Pray po tayo. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, muli po kaming nagpapasalamat sa gabing ito sa katatapos na pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat sa kalakasan ng katawan, sa karunungan na pinagkaloob mo sa akin, Panginoon, upang matalakay ang mga bagay na ito. At salamat sa mga kapatid, Panginoon, na nakinig sa gawain, nakinig sa mga talakayan, nawa ay patuloy silang matuto, patuloy na magkaroon ng bukas na puso't isipan, patuloy na magkaroon ng pagpapasakop at pakikinig upang lalong lumago ang pananampalataya at pagkakilala sa iyo. Salamat po, dakilang Diyos, sa lahat ng ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, maraming salamat mga kapatid. Papaalala ko po uli, yung pong nilagay kong botohan or poll doon sa ating group chat, pakisagot lang po. Kapirasong sandali lang naman po yun. Ipiklik nyo lang naman doon, pipili lang kayo doon sa 3 options. So, individual po ang pagsagot. Wag na po yung sama-sama para mas makita natin eksakto. Ngayon, kung kayo po ay magsagot ng ayaw, siguro po karapatan ko bilang pastor na hingin ang dahilan
para malaman ko rin. Kasi baka sama, kagaya na tinatalakay natin kanina, baka may kailangan akong i-address, baka may kailangan akong malaman at mapag-usapan. Kasi po iyan ay napakahalagang mga bagay na yan. So maraming salamat po ulit mga kapatid. Hintayin ko po ang inyong sagot sa ating eleksyon. Okay. Salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. To God be the glory.